daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat na sumusubaybay at tumututok ng ating programa, Ang Daan sa Kaligtasan. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating unang serye pa rin na pinamagatang End Time Prophecy in You. Ang ating kalagayan at ang mga panghuling araw na propesya. At sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, titingnan po natin ang mga kalagayan sa loob ng ating iglesia. Kung ano ang mga nangyayari, mga propesya na binanggit ng ating propeta na may kaugnayan sa ating iglesia. Kaya po, welcome muli ang lahat sa ating pag-aaral. Subalit sa ating mga kaibigan, kung ikaw po ay hindi Seventh-day Adventist, okay lang po na kung ayaw mong manood at hindi ito panoorin. Subalit, kung ikaw po ay miyembro ng Seventh-day Adventist Church, hinihilingan ko po o aking ina-advise na tayo'y tumutok, panoorin, at buksan ang ating isipan. Sapagkat ang ating pag-aaral sa pagkakataon pong ito ay bagaman maselan, subalit ito po ay pagpapahayag ng katotohanan na maghahati sa iglesia ng Diyos. Ito po, hindi ito paninira o pag-atake sa ating iglesia, kundi ito po ay paghahayag ng katotohanan. Ito po, paghayag ng katotohanan na dapat nating maalaman. Marahil, sabihin niyo po na inaatake ko ang iglesia, subalit, I have no pleasure in doing this. Wala po sa aking kasiyahan. Ang iniisip ko lang po ay babalaan ang bayan ng Diyos upang tayo ay manindigan sa kung ano ang katotohanan. Po. Ang ating pagtatalakay sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay may kinalaman sa mga babala ng ating propeta na may kaugnayan sa ilang miyembro ng ating iglesia, subalit nagsisilbing instrumento ng kaaway upang sirain ang bayan ng Diyos. Subalit bago po tayo pumalaot sa pag-aaral, atin muling hilingin ang gabay ng Banal na Espiritu upang buksan ang ating isipan. Bigyan tayo ng karunungan, kaalaman at katalinuhan sa biyaya ng ating Panginoon. Ama naming banal na mga pangyarihan ka po sa lahat. Sa pagkakataon pong ito, O Diyos, inihiling po namin ang iyong paggabay, pangunguna, pagpapala sa amin. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang kami gabayan, tulungan na magkaroon ng pagkaunawa, magkaroon ng bukas na isipan sa kung ano ang katotohanan na nangyayari sa loob ng aming iglesia upang kami po ay manindigan sa katotohanan. Sa maikling panahon na aming tatahakin, tulungan kami, O Diyos, na makita ang aming tunay na kalagayan at kami ay makaside sa inyo, Panginoon. Pagpalain po kami sa oras na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang ating pag-aaral sa oras pong ito, mga kapatid, ay pinamagatang Enemies Within the Church. Marahil, hindi mo natin sila ituturing na talagang kaaway sapagkat hindi pa huli ang panahon para sa kanila. May araw pa may panahon pa upang sila'y magsisi at magbago ng kanilang lakad. Subalit kung ito'y kanilang ipagpapatuloy, maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng Review and Herald
December 24, 1889. As faithful watchmen, you should see the sword coming and give the warning. Kung ikaw ay tapat na bantay, kailangan ang sabi niyo, nakikita mo ang tabak na parating at ikaw ay magbigay ng babala. Sa Biblia po, ang tabak ay paghuhukom. Ito ay nangangahulugan ng kamatayan, panganib. Ano po? Kung kaya bilang bantay, kung ito ay nakikita natin, kailangan nating babalaan ang mga tao na pwedeng o posibleng tamaan nito. That men and women may not pursue a course through ignorance that they may avoid if they knew the truth. Upang ang lalaki at babae, ang mga tao, ay bago ng landas upang kanilang maiwasan ang bagay na ito kung nalalaman nila ang katotohanan. Sapagkat ang kalalagayan po ng bayan ng Diyos ngayon sa maraming kaparaanan ay inihalintulad sa karanasan ng sinaunang Israelites. Parehas tayo mga kapatid. Tayo ngayon ang modernong Israel at ang kalalagayan natin ay parehas sa kanila. Kung kaya ang sabi ng 2 Korinto, ang mga naisulat sa Biblia ay nagsisilbing halimbawa natin, tayo na nabubuhay sa huling kapanahunan. Kaya ang sabi ng Testimonies Volume 3, page 267, Israel was cleansed before they could stand before their enemies. In the case of Achan's sin, God said to Joshua, neither will I be with you anymore except you destroy the accursed from among you. How does this instance compare with the course pursued by those who will not raise their voice against sin and wrong? Ang sabi nito mga kapatid, ang Israel, sabi ng Panginoon, hindi na ako sasama sa inyo, maliban lang alisin nyo ang sumpa sa gitna ninyo. At ang sumpa na yun ay walang iba kundi si Achan. Na sa kanilang paggapi ng kalaban, ang paalala sa kanila ng Panginoon, wala kayong ititira at wala kayong kukunin na anuman sa kanila. Subalit itong si Achan, he took something from Babylon. That includes gold, silver, robe, ang sabi niya mga kaibigan. Kung kaya, ang sabi dito, itong kalagayang ito ay katulad ng ating kapanahunan kung hindi tayo sisigaw at titingnan at sasabihin ang kasalanan at kamalian sa gitna natin. Opo? But whose sympathies are ever found with those who trouble the camp of Israel with their sins. May mga tao na dapat babalaan natin sapagkat yung mga tao na inaasahan natin, ang sabi dito, sa kabila noon, ang simpatya nila ay doon pa sa kaaway. Opo? Doon pa sa gumugulo sa bayan ng Diyos. Doon sa kaaway ng bayan ng Diyos, doon ang kanilang simpatya. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, thou canst not stand before thine enemies until you take away the accursed things from among you. Hindi kayo makakatayo at magtatagumpay laban sa inyong kaaway kung hindi nyo aalisin ang sumpa sa gitna ninyo. At yun ay sa Achan. At alam natin ang kwento na pinatay hindi lamang sa Achan, kundi 10 ng kanyang bahay, pamilya, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi ng Joshua 7:12 and 13, neither will I be with you anymore, except you destroy the accursed among you. There is an accursed thing in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. Hindi tayo makakatayo ng matibay, hindi tayo makakatayo ng matagumpay laban sa ating kaaway kung hindi natin aalisin ang sinumpa sa ating gitna katulad ni Achan. Ang kasalanan ni Achan kumuha ng bagay sa kaaway. Itong mga taong ito, ang iba sa kanila ay nasa ating gitna, sa ating pulutong mga kaibigan, at kinuha nila ang mga bagay ng Babylonia. Si Achan kumuha ng robe, at sa Biblia mga kaibigan, ang robe represents righteousness. Kinuha nila ang katuwiran ng Babylonia sa maraming kaparaanan. Kaya, isang halimbawa pa,
Ang sabi ng Selected Messages, Volume 3, the experience at the cross was literally an earth-shaking event for the disciples. Not to mention the events leading up to the cross. The Pentecost did not come until after experience had weeded out those whom God hath not appointed, who is Judas, out of the ranks, which is right in line with above. This experience was but a type of what will happen at the end of time. Will these prophecies be repeated? Ang sabi dito, hindi nangyari ang Pentecostes o ang paghulog ng unang ulan hanggat hindi nalilinis ang hanay ng mga alagad sapagkat nandun si Judas. Ang sabi ng ating propeta, itong pangyayaring ito ay magaganap muli. Ano po? Nasa hanay natin may mga Judas na kailangang alisin muna bago tayo mahulugan ng huling ulan, mga kaibigan. Subalit, sino ba sa atin ang makapagsasabi kung sino ito? Subalit sa kanilang mga gawa, mga kaibigan, mga kapatid, nakakalungkot man, ay sila na mismo ang nagpapakita nito. Kaya ang sabi, mga kapatid, ng Spalding and Magan Collection, page 1, I saw the nominal church in nominal Adventist like Judas would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. Ano po? At nakita ko anya ang mga nominal na Adventista. Pag sinaming nominal, sa pangalan lamang Adventista, sila ang magkakanulo sa atin sa Katoliko. Sila ang magsisilbing Judas sa hanay natin. Nakakalungkot, mga kaibigan. Sapagkat ito ay mangyayari sa ating kapanahunan. Sabi nga ng tao, labi ng iba, ihuhudas tayo. Ipagkakanulo tayo. Ibibinta tayo sa kaaway. Nakakalungkot, mga kapatid. Sabi dito, the saints then will be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institution of the people, that is that they keep the Sabbath and disregard Sunday. Kung papansinin natin, mga kaibigan, sa talang ito, dalawang grupo ang nasa loob ng iglesia. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. Kaya hindi ko sinisira ang ating iglesia. Subalit ngayon ay titingnan natin at kailangan tayong pumili kung saan tayo sa dalawang grouping ito. Sapagkat ang sabi ito, there are nominal Adventists and there are saints. May mga Adventista sa pangalan lamang at may mga banal na Adventista sa ating hanay. Subalit itong mga banal na Adventista ay ipagkakanulo ng mga Adventist sa pangalan lamang at sila ay kasama natin. Nakakalungkot, mga kapatid. At titingnan natin, mga kapatid, ang pagtuong yan. Ang sabi dito ng Signs of the Times, June 2, 1881, among God's preferred people, there are men in responsible position who are content to remain in state of coldness and backsliding. Their piety vanishes at the approach of temptation to gain the friendship of the worldlings. Ano po? May mga tao na nasa posisyon, nasa katungkulan, may responsibilidad sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi dito, nakukontento sa kanilang paglalamig ng pananampalataya dahil hinahanap nila ang pakikipagkaibigan sa mga taong makasanlibutan, mga kapatid. And they will risk the consequence of losing the favor of God. Nakakalungkot, mga kapatid. Because, sabi dito, they are in responsible position. May katungkulan sa ating hanay. Subalit pipiliin pa nila na mawala ang pabor ng Panginoon kaysa mawala ang pakikipagkaibigan nila. Kaya ang sabi ng paragraph 15, the same article, as the Hebrews were warned not to assimilate to the heathen around them, so are we warned against conforming to the spirit and custom of the ungodly. Christ speaks us in a language that did not be misinterpreted. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung paano binabalaan ang mga Hebreo noon na huwag makihalubilo sa mga karatig lugar sapagkat sila ay maimpluwensyahan ng kanilang kasalanan, ganun din tayo ngayon, mga kapatid. Ang babala ng Panginoon, hindi tayo kailangang makisangkot sa gawain ng mga ibang denominasyon sapagkat tayo ay makukontamina. Sapagkat ang sabi dito sa patuloy, it is not safe for Christians to choose the society of those who have no connection with God.
Hindi ligtas, mga kapatid, na tayo ay makisalamuha, magkahalubilo, makipagkaibigan sa mga tao na wala namang kaugnayan sa Panginoon. Mga kaaway ng Diyos. Hindi tayo pwede makipagkaibigan. Hindi tayo pwede makipag-ugnayan, mga kapatid. Sa anumang kaparaanan. In whose course is displeasing to Him. Yet how many professed Christian venture upon the forbidden ground? The influence that's exerted is similar to that which resulted from association of the Hebrews with the godless Canaanites. Na makipagsalamuha nung yung mga Canaanites pumasok sa kanila at pinapasok nila. Dinala ang kanilang Diyos-Diyosan, ang kanilang pananampalataya at nawala ang kabanalan sa hanay ng mga Hebreo o ng mga Israelita. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, sa paragraph 24, let us not yield to sloth and belief in idolatry as did the children of Israel. If the enemies of our souls are not driven out, they will increase in power and will hold us in the slavery of sin. Kung hindi natin aalisin sa atin ang mga kaaway na ito, sila ay magkakaroon ng mas higit pang hawak sa atin at tayo ay overpower at tatalunin tayo nito. We can have no fellowship with the Lord's enemies within or around us without endangering our own soul. Ang sabi dito, mga kapatid, hindi pwede na pag tayo ay nakipagkaibigan sa kanila, imposibleng hindi malagay sa panganib ang ating kaluluwa. Kaya ang kinakailangan, ang sabi dito sa paalala, alisin natin sila. Paalisin natin sila, itaboy natin sila, at huwag tayong makihalubilo sa kanila. Sapagkat ang sabi ng Selected Messages, Volume 1, ano ang dapat nating katakutan? Saan tayo dapat matakot? Ang sabi dyan, we have far more to fear from within than from without. The hindrances to strength and success are far greater from the church itself than from the world. Matakot tayo hindi sa labas. Matakot tayo hindi sa mga ibang pananampalataya, kundi matakot tayo dito sa loob sapagkat nandito si Judas, nandito si Achan na magkakanulo sa atin. Kaya ang sabi ng Testimonies to the Ministers, there are two opposing influences continually exerted in the members of the church. One influence is working for the purification. The other is for the corrupting of people of God. Dalawang puwersa daw ang nagtutunggilaan sa loob ng iglesia. Ang isa ay para sa pagpapakabanal, para sa pagdadalisay, paglilinis. Ang isa naman para kurap, para sirain ang bayan ng Diyos. Saan tayo dito, mga kapatid? Saan puwersa kaya tayo nandoon? Saan kapangyarihan kaya tayo nasa ilalim? Ang sabi diyan, the church that holds to the word of God is irreconcilably separate from Rome. Protestants were once apart from the great church of apostasy, but they have approached more nearly to her and are still in the path of reconciliation to the church of Rome. Rome never changes. Ang mga protestante dapat malayo sapagkat sila nga ay nagprotesta. Pero ang sabi diyan ngayon, yung kanilang kalayuan ngayon ay naglalapit na sila at nakikipag-reconcile sila sa Roma. Subalit ang sabi diyan, hindi nagbago ang Roma. Sapagkat kung babasahin natin ang kapahayagan, ang Roma ay kinakatabanan ng leopardo. Kaya ang sabi ng Biblia, ang leopardo ba ay makapagbabago ng kanyang batik? Hindi pwede. Kaya mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Roma. Kung noon nagprotesta sila dahil sa kanyang katayuan, ngayon, ganun pa rin ang katayuan nila, pero itong mga protestante ay lumalapit at nagkikipag-reconcile sa kanila. At ang sabi niya ng red word sa baba, it is a backsliding church that lessen the distance between itself and the papacy. Ang iglesyang nagtalikod, ang nagpapaliit ng distansya sa pagitan ng protestante at ng katoliko. Kaya makikita natin na itong mga protestante na bumabalik loob sa Romano, sila ay kumakatawan sa nagtalikod. Sabi diyan, the time of this apostasy is here. Every conceivable effort will be made to throw doubts upon the position that we have occupied for over half a century. Kaya sabi mga iba, mga kapatid, walang pagtalikod, walang apostasiya sa hanay natin. May isa pa nagsabi at nagalit. Sabi niya, huwag kang magsalita na may apostasiya tayo sa atin dahil wala.
Subalit si Mrs. White ay mismo nagsabi, the time of apostasy is here. Ang panahon ng pagtalikod ay nandito na. Nandito na sa gitna natin. Kaya ang sabi diyan, God is speaking to His people today as He spoke to Israel through Moses saying, who is on the Lord's side? My brethren, take your possession where God bids you. Ang panawagan sa atin mga kapatid, ang tanong sa atin, sino ba sa atin ang kampi sa ating Panginoon? Mga kapatid, let us take side. Let us take position kung saan tayo papanig. Doon ba? Sa Panginoon? Kung ano ang nasusulat? Kung ano ang katotohanan? O sa mga leader natin? Sa sistema natin? Sa pamunuan natin? Sapagkat iniisip natin na sila ang leader at dapat nating sundin. Subalit, sila pala ang magkakanulo sa atin, mga kapatid. Ang babala sa atin, maging si Moses, maging si San Pablo, at si Ellen White, parehas ang kanilang babala. Ano ang sabi ni Moses? For I know that after my death, you will utterly corrupt yourself, and turn aside from the way which I have commanded you, and evil will befall you in the latter days, because you will do evil in the sight of the Lord, to provoke Him to anger through work of your hands. Ang sabi ni Moses, pag ako'y namatay, ay ikukurap nyo, sisirain nyo ang inyong sarili. Ang sabi ni San Pablo, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you. Alam ko na pag namatay ako, papasukin kayo ng lumo. Not sparing the flock also of your own selves shall men arise, speaking perverse things. Sabi ni San Pablo, tatayo mismo sa hanay nyo, mga kasamahan nyo, tatayo at magtuturo ng mga balikong katotohanan. Ang sabi ni San Pablo, na sila ang mga lobo na lalapa sa inyo. Ang sabi ni Ellen White, I tell you now that when I am laid to rest, great changes will take place. I do not know when I shall be taken, and I desire to warn all against the devices of the devil. I want the people to know that I warn them fully before my death. Sabi ni Ellen White, pag ako'y namatay, malaking pagbabago ang mangyayari sa inyo. Malaking pagbabago. At titingnan natin mga kapatid ang katotohanan niyan. Sapagkat napakatalino ng ating kaaway na si Satanas. Kung kayo ang tatanungin saan nyo titirahin ang kaaway para madaling makuha. Maliwanag, totoo, marahil ang iniisip nyo na ang kaaway ay maling makuha, daling makuha at mamatay kapag tinira siya sa kanyang puso. So tinira ni Satanas ang puso ng kilusan natin, ang ating headquarter. Ang sabi diyan, Satan's chief work is at the headquarters of our faith. He spares no pains to corrupt men in responsible position and to persuade them to be unfaithful to their several trust. Ano daw po? Ang sabi diyan, ang gawain ni Satanas, ang kanyang punteriya ay sa headquarter ng ating pananampalataya, sa puso ng ating organisasyon. Sabi niya, to corrupt men in responsible position, sirain ang mga taong ito at i-persuade sila na maging mawala ang katapatan sa mga bagay na pinagkatiwala sa kanila. Kung makikita niyo po ang picture ang sa taas, yan si Dr. B.B. Bitts ng 1962 during the Vatican II. No po? Isa siya sa mga pinadala ng ating denominasyon na attend ng Vatican II na ito po ay para sa lahat ng Protestant para pagkaisahin ni Pope John Paul II. At tayo ay nagpadala din. Ngunit nung siya ay bumalik, ang sabi niya sa ating organisasyon, alisin na natin ang ating paniniwala na ang Santo Papa is the man of sin. Siya ang beast. Siya ang Antichrist sapagkat nakita ko na sila ay mabubuting tao. Kaya ang nangyari mga kaibigan, yung 2 medalyon sa kaliwa ay pinagawa niya at kanyang ibinigay sa Santo Papa. Ang sa baba naman ay si Ganon Diop. Siya po ang nakatayo ngayon sa General Conference. Ang kanyang tungkulin ay Religious Liberty Director. Pareha sila ni B.B. Bitts noon. At yan, nakipagkaibigan sila sa Santo Papa. Ano po? Ang sabi ni Mrs. White, the religion of Jesus is endangered
it is being mingled with worldliness. Worldly policy is taking the place of the true piety and wisdom that comes from above. Ang mga pulisiya ng tao, mga batas ng tao, ang humahalili sa kabanalan at karunungan na nanggagaling sa taas. Kaya ang relihiyon ni Jesus ay nasa panganib ngayon, sapagkat hinahaluan ito ng pagiging makasanlibutan. His prospering hand from the conference. Then God will remove His prospering hands from the conference. Shall the ark of the covenant be removed from people? Shall idols be smuggled in? Shall false principles and false precept be brought into the sanctuary? Shall Antichrist be respected? Shall false principles and false precept, shall the true doctrines and principles given us by God which have made us what we are be ignored? Kailangan bang isantabi ang prinsipyo na ibinigay sa atin ng Panginoon para lamang tayo maging kaibigan nitong mga makasanlibutan na ito? Dapat ba nating isuko ang ating pananampalataya upang tayo ay magkaroon ng pabor sa kanila? Ang sabi dito, shall God's instrumentality, the publishing house, becomes a mere political, worldly institution? This is directly where the enemy, through blinded, unconsecrated men, is leading us. Opo. Ito ang panawagan ni Ellen White. Because of friendship of the religion of Jesus to the worldlings. At kung makikita natin mga kapatid, ito ay linabas ng Adventist today. Isa sa pahayagan ng Adventist. Adventists are not ecumenical, ang sabi dyan. For decades now, the director of our General Conference of Religious Liberty, B.B. Beats, at first been John Grass, and now Ganon Diop, has been the secretary of this fellowship and has organized the annual event each year for one-day leaders of the world communions meet usually in Geneva to share with each other events and challenges they are experiencing. One of these meetings was held at the General Conference headquarters. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid? Yang maitim na yan ay si Ganon Diop. Siya ang Religious Liberty Director ng General Conference at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang relihiyon. At minsan ang ginawa ang kanilang pagpupulong sa General Conference. At ang sabi niya pa, religious liberty is a lifestyle, an attitude towards others, said Ganon Diop. Sabi niya, embracing religious freedom implies giving up judging, criticizing, criminalizing people. Ano po? Dapat iwasan na natin to. Giving up, pagsuko ng paghuhusga. Hindi natin pwedeng sabihin na sila ay Babylonia, na sila ay hayop, na sila ay nasa maling pananampalataya sapagkat hindi tayo pwedeng mag-criticize. Yan ang sabi ni Ganon Diop. At ang sabi niya pa, I was also asked to be a part of the board for the Global Christian Forum that again brings together different Christian streams. Orthodox, Catholics, Anglicans, and many other Christians. I believe that through my journey, God has placed me to be a person of reconciliation. Ano po? Person of reconciliation? SDA, makikipag-reconcile na ngayon sa ibang denominasyon. At ang sabi niya, ako ang ginagamit ng Panginoon para tayo makipag-reconcile. Wala na tayong pagkakaiba. Wala tayong hidwaan. Tayo'y magkaisa. Yan ang sabi niya. A person genuinely respecting and embracing the humanity of others. Dapat yakapin natin sila. Ano man ang pagkakaiba nila, tayo pare-pares ay tao at magtanggapan tayo kung ano man ang ating pananampalataya. Kaya ang sabi mga kapatid, for over a century, even before the publication of the Great Controversy, we Adventists have regarded the Roman Catholic Church leadership as the beast in Revelation 13, arch nemesis, the enemy, apocalyptic scenarios against God's remnant. Ito ang tingin natin mga kapatid. Sabi ni Lauren Seybold, subalit, sabi ng Spectrum, our official reading of Revelation 13 pits the Adventist remnant against monstrous beast of the end time. The beast that rises from the sea is Catholicism, led by the Pope. And the beast
from the earth is the modern-day America. As they unite to persecute the little flock of the faithful in the end time, they impose the mark of the beast, Sunday law, and trigger the second coming of Christ. Ellen White practically canonized this interpretation by Uriah Smith in John Andrews. Ano ang sabi niya? Sabi mga kapatid, niyan? Sabi ni Lawrence Saybold, sabi niya, yung characteristics Revelation 13 ng hayop na tinutukoy natin walang iba, ang papacy, ang Roman Catholic, na siya ang hayop na galing sa tubig at yung hayop na galing sa lupa ay Amerika. Ang sabi niya, itong paniniwala na ito na sinulat na Ellen White ay ginaya niya lamang kay Uriah Smith. Hindi siya naniniwala na ang sulat ni Ellen White sa Great Controversy ay in-inspired sa mismo ng Holy Spirit para isulat yun. Kundi ang paniniwala niya, hindi ito totoo. Kundi ito ay plagiarism lamang, kinupni na lamang kay Uriah Smith and John Andrews. Nakakalungkot tingnan ang mga taong ito. Kaya ang sabi diyan sa patuloy, the papacy has all been called the fulfillment of the Antichrist. The prophecy in the New Testament, but the view also has its own problem. The obvious meaning of Antichrist is to be against Christ. Is the Pope really against Christ? We may take issue with the Pope's interpretation of many doctrines, but this does not mean that he is against Christ. I fail to see how the Pope could be described as the Antichrist, sabi niya. Sabi niya, mali pa ang description sa kanya, sa Santo Papa, upang tawagin natin na siya ang Antikristo sapagkat ang meaning ng Antikristo ay kontra o laban sa Panginoon. Ang sabi niya, laban ba siya sa Panginoon? Hindi, makadiyos siyang tao. Subalit hindi lang mga kapatid, against ang ibig sabihin ng Antichrist. Kung titingnan niyo po, ang Greek nito na ante, ang ibig sabihin, in place of. Ano po? Siya ay nasa lugar, kinuha niya lugar ng pagka-Diyos dito sa lupa. Katulad po na napag-aralan natin nung nakaraan. Ano po? The man of sin. He exalts himself to be God in heaven, on the earth, and above the earth. He took the place of God. It is the Antichrist in place of God. Pero itong mga taong ito, mga kapatid, these are the enemies within our church. Ano ang panawagan ng sabi ni Ms. White sa Selected Messages Volume 3? Sa huling kapanahunan, ano ang mangyayari? Sabi niya, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit in doctrines of devils. The time of this apostasy is here. Every conceivable effort will be made to throw doubts upon the position that we have occupied for over half a century. Lahat gagawin nila upang tapunan ng pagdududa ang pananampalataya na pinanghawakan natin sa loob ng kalahating siglo. Itong mga taong ito. Ano ang sabi kanina? Ang sulat ni Mrs. White, ginaya niya lang kay Uriah Smith. They are throwing doubts para pagdudahan natin at isipin natin, maaari nga kaya? O totoo kaya yon? Pag nagsimula tayong magduda sa sulat ng ating propeta, magsisimula tayong magduda sa Biblia, magsisimula tayong magduda sa ating Panginoon at mawawala ang ating pananampalataya. Ang sabi dyan ng Testimonies to the Ministers and Gospel Workers, in the very time in which we live, the Lord has called His people and has given them a message to bear. He has called them to expose the wickedness of the man of sin. Ito ang panawagan sa atin ng ating propeta, na sa huling kapanahunan, ang ating mensahe ay ipalabas natin ang kasamaan ng taong makasalanan na walang iba, si Santo Papa. Expose. Ilabas natin. Bakit? Because He is the one who made the Sunday law a distinctive power, who was taught to change times and laws and to oppress the people of God, who stand firmly to honor Him by keeping the only true Sabbath. Ano po? Kailangan nating ipakita ang kanyang kasamaan sapagkat siya ang nag-isip na baguhin ang kautusan ng Panginoon at siya ang magpapahirap sa bayan ng Diyos. Sabi ko ano nakaraan, isang post sa Facebook nagsabi, kayong mga Adventist, bakit ginaganyan nyo ang Santo Papa? Inaano nyo ba kayo? Ang sabi dito, you think to change time and laws and He will oppress the people of God. Ngayon, inaano ba tayo? Our message is to expose them
not to befriend. Not to befriend. Nakakalungkot mga kapatid. Minsan, isang presidente natin ang nagsabi sa kanyang sulat, sa kanyang panunumpa. Ang sabi niya, although it is true that there was a period in the life of the Seventh-day Adventist Church when the denomination took distinctly anti-Roman Catholic viewpoint, that attitude on the church part was nothing more than a manifestation of widespread anti-popery among conservative Protestant denomination in the early part of the century in the latter part of the last. Sabi niya, minsan na nangyari na sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist ang ating pananaw ay tayo ay kontra sa kapapahan sapagat ito ang pananaw nung unang lumabas itong protestante upang mga protesta. Subalit sa patuloy ang sabi niya, in which has now been consigned to the church historical trash heap so far as the Seventh-day Adventist Church is concerned. Subalit kung pag-uusapan ang Adventista, itong paniniwala na pagiging kontra sa Santo Papa, ito ay basura na lamang sa atin. Totoo nga ba mga kaibigan, mga kapatid? Totoo ba na ngayon sa panahon natin, ang paniniwala natin patungkol sa Papa na siya ang man of sin, siya ang Antichrist ay hindi na totoo sapagkat basura na lang sa atin? Ito po ay sinulat ng dating presidente na si Neil Wilson na ama ni Ted Wilson ngayon. At ang sabi pa, minsan, ipinakalat ang aklat ng Great Controversy sa Estados Unidos. At nung ito mga kapatid ay makarating sa mga tahanan, isang tawag ang itinawag sa kanila sa General Conference. At sa pagpupulong, isang babae sa pangalan ni Shirley Borton ang naging spokesperson ng ating denominasyon. At ito ang sabi niya. Sabi niya sa Indianapolis Star Daily newspaper, the track was a trash. Aling track? Yung Great Controversy, ang sabi niya, na kumalat sa Amerika sapagkat na magabag ang mga tao. Ang sabi niya, okay lang, pasensya na, sapagkat yung babasahin yun ay basura lamang. Ang sabi ng Spectrum Magazine, back in the 1980s, I was a church ministries director of the Quebec Conference. I was alone in the office when the phone rang. I was instantly startled by the tone of the voice in the other end. An angry man went on the attack. Is this the headquarters of the Seventh-day Adventist Church? I asked who he was. I am the police commissioner of Montreal. Ano ang nangyari? We have received numerous complaints about a book entitled The Great Controversy that is being placed in the letterbox in a wealthy section of the city. After some research, we have identified your church as the publisher and distributor. A quick perusal has clearly shown that the book is very anti the Catholic Church and thus falls in the category of hate literature because its content can easily create hatred between communities. Ito mga kapatid ay nangyari, ang sabi noong 1880, nang ipakalat ang Great Controversy, maraming nagreklamo sapagkat nabagabag ang mga tao dahil yung aklat na yon ang laman ay kontra sa Romano Katoliko. At sabi ng pulis, maraming nagreklamo sa amin at nung tingnan namin ang aklat, nakita namin na ang nagpalabas pala nito ay kayong mga Seventh-day Adventist. Ang sabi dito din, he quoted from the article of law that prohibited such an action and mentioned the heavy fine that went along for distributing materials attacking another church. Ang sabi, may penalidad kapag ikaw ay umatake sa ibang simbahan. Kaya alam niyo po ang nangyari mga kapatid, sinira ang Great Controversy at alam natin, o hindi, doon sa mga hindi nakakaalam, hindi na pinalabas ang Great Controversy, bagkus binago ito at pinalabas walang iba, yung Great Hope. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pagkakaiba nito? Ang sabi nila, wala namang nabago. Sinamarize lang namin na maging magaan sa pagbasa, magaan sa pandinig ng mga tao. Ano po? Subalit, alam niyo po ba, na ito ang pinanalangin noon ni Ted Wilson? 2013, if I am not mistaken. Naglabas siya sa telebisyon. Humingi siya ng tulong sa sangkatauhan
Sa lahat ng Adventista na may pera, magpadala kayo ng donasyon sapagkat i-reprint natin ang Great Controversy at ipamimigay sa mga tao. Marami ang tumugon. Marami ang nagbigay. Subalit, nung lumabas, hindi Great Controversy, kundi Great Hope ang lumabas. Ano ang pagkakaiba nito? Great Controversy at Great Hope. Kung inyong papansinin kung kayo po ay mayroon na aklat na ito, Great Hope. Tingnan niyo po ang orihinal na sulat ni Ellen White ng Great Controversy sapagkat itong 10 na topiko na napakahalaga nagpapakita ng tunay na katayuan ng Seventh-day Adventist, nagpapakita ng tunay na ating pananampalataya, ng ating pinagmulan, ng ating patutunguhan, ng ating pananampalataya at ating katayuan sa Panginoon. Ito po ay inalis nila sa Great Controversy nung ginawa nila itong Great Hope. At ito po ang mga bagay na yan. Sa Great Hope, wala na ang topic about the cleansing of the sanctuary. Wala ang second angel's call to come out of the Babylon. Wala ang third angel's message. Wala ang 1844. Wala ang investigative judgment. Wala ang identification of the Babylon and her daughter. Walang identification of the beast in Revelation 13 and 17. Wala ang little horn. Wala si Luther and Reformation. Wala ang rise of the Advent Awakening of the 1840s. Wala itong mga topic na ito. Ngayon, sasabihin nyo na ito ay parehas lamang? Bakit kaya mga kapatid? Kung natatandaan natin, ang pinanalangin ni Ted Wilson ay Great Controversy, reprinting ang Great Controversy. Subalit nung lumabas, kahit siya mismo, nagbahay-bahay upang mamigay ng Great Hope. Siya mismo. Subalit, ito ba ay masasabi natin na pag-i-evangelize pa rin? Sabi niya, yet this is not the case with the book. The Great Hope, this book does not give the warning to the world distinctly. Have Seventh-day Adventist leaders become cunning and crafty in their approach nowadays? They have not only renamed the Great Controversy with another title, but they have obliterated the teaching of Ellen White. Ano po? Pinilipit nila, binago nila ang katuruan ni Ellen White. No? Sabi dito, have church leaders done it this so as to give the impression that they are preaching the three angels' message while appeasing to the conscience of the conservative brethren within the church, and yet at the same time raise millions of dollars from unsuspecting church members? Could the purpose of this huge expenditure of money be convince you that the church is actually evangelizing the world with the end-time testing truth message of Revelation 14? Kung kayo ay niniwala dito, mga kaibigan, mga kapatid, which side are we? Which side are we? Ano ang sabi ni Ellen White patungkol sa kanyang aklat na Great Controversy? Ano ang kanyang panawagan sa atin? Sabi niya dito mga kapatid, the Great Controversy should be very widely circulated. It contains the story of the past, the present, and the future. Sabi niya, itong aklat ng Great Controversy, higit sa anumang aklat na sinulat ko, ito ang dapat niyong ipakalat sa buong mundo. Sapagkat ito ang nagpapakita ng nakaraan at present sa kasalukuyan at ng hinaharap. It is outline of the closing scene of earth history. It bears a powerful testimony in behalf of the truth. Ito ay nagpapakita ng dakilang patutuo, mga kaibigan, mga kapatid. I am more anxious to see a wide circulation for this book than for any other I have written. For in the Great Controversy, the last message of warning to the world is given more distinctly than any of my other books. Ano po? Sapagkat sa aklat ng Great Controversy ay binibigay ang panghuling babala para sa sangkatauhan ng higit sa anumang aklat na kanyang sinulat. Kaya ito ang dapat ipakalat. Hindi ang Great Hope, mga kaibigan, mga kapatid. Napakaliwanag po. Bakit nila binago ito? Bakit nila binago? Ang sabi dito, the book Great Controversy appreciate above silver and gold, and greatly desired it shall come before the people. While writing the manuscript of the Great Controversy, I was often conscious of the presence of the angels of God, and many times the scene was about which I was writing were presented to me anew in vision in the night, so that they were afresh and vivid in my mind. Sabi niya, habang sinusulat ko ito, paulit-ulit ang inspiration sa akin ng banal na espiritu. Kaya ito ay napakahalaga at dapat nating ipakalat, mga kapatid.
hindi ang great hope. Subalit, ang sabi dito, ni Mary Kay MacLeod, remember the words of Ted Wilson's father, ex-General Conference President Neil Wilson. Although it is true that there was a period of time in the church when the denomination took a distinctly anti-Roman Catholic viewpoints, subalit ngayon, basura na lamang ang mga paniniwala na yan. Kaya ano po ang sabi ng Great Controversy, page 571? As the Protestant churches have been seeking the favor of the world, habang naghahanap ng pabor sa sanlibutan ang mga protestante, isa po tayo sa mga protestante. Sabi dito, false charity has blinded their eyes. They do not say but that is right to believe good of all evil. And as the inevitable result, they will finally believe evil for all good. Instead of standing in defense of the faith once delivered to the saints, they are now as it were apologizing to Rome for their uncharitable opinion over begging pardon for their bigotry. Ano po? Dahil sa paglalapit ng sanlibutan sa mga protestante, para bagang sila yung humingi pa ng paumanhin sa kanilang ginawa. At ito mga kapatid ay nangyari sa atin. Alam niyo po ba, ito po ay isinulat ng Adventist Today Organization, isang pahayagan ng Adventist. Hindi ko alam kung ito ay pinablish o pinadala mismo ng ating presidente. Kung kaya mga kapatid, 2013, nagpakalat ng great controversy sa Minneapolis ang ating denominasyon. Subalit, nagbisita ang Santo Papa at hindi niya nagustuhan. At yun marahil ay isang dahilan kung bakit binago ni Ted Wilson yung great controversy into great hope. Kung kaya siya ay nagsulat ng paumanhin sa Santo Papa. At ang sabi niya pa dyan, His Holiness, Pope Francis. Nakita niyo po? Nandiyan ang sulat. Tingnan niyo po sa internet. Hindi ko nababasahin. Yan po ay paumanhin niya sa nangyari. Tingnan niyo po, AdventistToday.org. Hanapin niyo po yan. Apology letter na Ted Wilson at nandun yan. Hindi ko alam kung pinamigay niya o binigay niya. Pero bakit siya gagawa ng sulat na yan kung hindi niya intention? Ang sabi kanina, dahil sa paglapit ng protestante, para bang tayo ay humingi pa ng tawad. Ang sabi mga kapatid ng manuscript release, we are in danger of becoming a sister to fallen Babylon, of allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit, a cage of every unclean and hateful bird, and will be clear unless we make decided movement to cure existing evil. Kung hindi natin ito bibigyan ng solusyon, tayo ay magiging kapatid ng Babylonia sa darating na panahon. Ano ang sabi ni William Johnson, Editor-in-Chief ng Adventist Review ng 1994 to 1995, in an article entitled Saints' Victory in the End Time, he said, to interpret the sea monster of Revelation 13 as the papacy seems somewhat of the keeping with the spirit of the times. In an age when Christianity in general faces the onslaught of secularism and when among Christians ecumenism has become popular, the interpretation smacks of narrowness and bigotry. Ang sabi niya, ito ang mga kaaway natin. Enemy within the church. Sabi niya yung Revelation 13, kung ipapalagay natin na yun ay tungkol sa kapapahan at Romano Katoliko, ang sabi niya, yung kaisipang yun ay kababawan lamang. Kababawan lamang. Alam niyo po ba, ang dati nating presidente ng General Conference na si John Paulsen, yung pinalitan ni Ted Wilson? Sabi dyan, what does Pope Benedict XVI, Cardinal Walter Kaspar, Dr. Hans Kong, and Dr. John Paulsen have in common? Lahat sila mga kaibigan, mga kapatid, ay nag-aral sa University of Tübingen in Germany. Nag-aral doon si John Paulsen, samantalang itong si Ratzinger, na naging Pope Benedict, ay professor doon. At yun ay isa sa sikat na paaralan ng mga Jesuits. Kaya imposible na itong si John Paulsen ay maimpluwensahan ng Jesuits.
Yan ang mga enemy within the church. Isa pa, si Arthur Maxwell, ang author ng Bible Story for Kids. Isa din po ito sa apat na representative ng Seventh-day Adventist during the Vatican II in 1962. At ano ang sabi niya? Nung siya ay pumunta doon, sabi niya, I have a privilege more than any other bishops. Because, sabi niya, may pribileyo ako na higit sa ilang bishop. Dahil ako ay umupo ng hindi kalayuan sa Santo Papa at nakita ko ang kanyang kabanalan. Kaya nung bumalik siya, ang sabi niya, yung ating pagtingin sa kanila na siya ang best ay alisin natin sa ating pananampalataya sapagkat sila ay mabubuting tao. Oh, yan ang sabi niya. Ang sabi niya pa, ang sabi dito, first, the friendliness of the welcome, you see. I've been there several times. That is to Rome. Always a sort of an iciness. But not anymore. Not anymore. And it was evident in so many ways. For instance, in the giving of these press passes, Brother Lowen was there from Religious Liberty. Brother Cottrell, si Raymond Cottrell, mga kapatid, ang founder ng Biblical Research Institute. Kasamahan niya doon, mga kapatid. Yan, Brother Bates and Arthur Maxwell. Four Adventists got these passes, ang sabi niya. At sila'y nakapasok doon sa Vatican II na pagpupulong ng mga protestante para pagkasahin ni Santo Papa. Ang sabi, mga kapatid, ng Review and Herald, let the watchmen on the walls of Zion not join with those who are making of none effect the truth as it is in Christ. Ano po? Ang mga bantay dapat ng Sion ay hindi nakikihalubilo at nakikasalamuha sa kanila na hindi pinapahalagahan ang katotohanan. Let them not join the confederacy of infidelity in popery. Dapat hindi sila umaanib. Yan ang panuwagan niya. And Protestantism, yung Vatican II, it is all about Protestantism to be united. Dapat hindi tayo nakikisalamuha. In exalting tradition above scripture, reason above revelation, and human talent above the divine influence and the vital power of godliness. Pero mga kapatid, ilan sa ating mga pastor ngayon ang nagsasabi nito sa atin? Ilan sa atin ang nangreregyo nagbabala nito? Tinatanong niyo ba ang inyong mga pastor kung ano ang ginagawa ni Ganon Diop doon sa Vatican? Doon sa headquarter ng Jesuits? Ano ang ginagawa niya doon? Bakit siya nakipagkaibigan samantalang ang sabi nito, bawal? Tinatanong niyo ba ang inyong mga pastor? O may binabanggit man lamang sila nito sa inyo bilang babala? Mga kaibigan, mga kapatid, let's take sides, beloved. Ano ang sabi dito, mga kapatid? Beware of those who refuse to condemn and put away the wrongs in the church. Mag-ingat tayo sa kanila na hindi man lang binabanggit ang kasalanan ng iglesia. These peace-loving hirelings are dumb dogs who refuse to bark. They are more interested in keeping their job than serving God with integrity as His ministers to protect the sheep. Mga kapatid, dapat ang ating mga pastor, sila ang nagpoprotekta sa kawan ng Panginoon. Sila ang nagbababala patungkol sa tabak, ang sabi kanina. Pero ilan sa kanila ang marunong tumahol? Mga kaibigan, ang sabi ni Mrs. White, The Testimonies, Volume 5. Here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Ang bayan ng Diyos ang unang makakatikim, makakaranas ng ganti ng Panginoon. The ancient men, those to whom God had given great light and who had stood as guardians of the spiritual interest of the people, had betrayed their trust. Sila na pinagkatiwalaan ng responsibilidad ay binigo, pinagkanulo ang kanilang pagtitiwala, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi, thus peace and safety is the cry for men who will never again lift up the voice like a trumpet to show God's people their transgression in the house of Jacob, their sins. Anong sabi niya? These dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Ito ay kumakatawan
dun sa mga bantay ng Sion na hindi nagbababala sa bayan ng Diyos. Ang sabi dito, sila yung mga aso na hindi marunong tumahol at sila ang unang magkakatikim ng ganti ng ating Panginoon. Hindi ako nagpapatama na kung sino man. Subalit kung ikaw ay bantay sa Sion at nagbabanggit ka nito, hindi ito para sa iyo. Pero kung hindi, and you are like dumb dogs who are afraid to bark, kapatid, ito na ang tamang panahon para ipakita natin ang kasalanan sa bahay ni Jacob upang ang bayan ng Diyos ay makapagsisi at makarating sa katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Ano ang sabi dito? Satan has gained marked advantage in. Bakit daw nagkaroon ng bintahe sa Satanas? Because the people of God have not guarded the outpost. Sapagkat ang bayan ng Diyos ay hindi binantayan ang bantayog. Sino ito? Outpost natin, headquarters. Ang sabi kanina, Satan's chief work is at the headquarters. Hindi sila nagbantay, kaya nakapasok sa atin ng kaaway. The very man whose labor of God has signified that He would accept if they will fully consecrated, have been the ones to be deceived, to fail in their duties, and prove a terrible burden and discouragement instead of the help and blessing that they should have been. These men who have been trusted to keep the fort have well nigh betrayed it into the hands of the enemy. They have opened the gates to a willy foe who was sought to destroy them. Instead, napintuan ang kaaway sa labas. Ang sabi diyan, binuksan pa nila upang papasukin ang kaaway at sirain tayo. Si Derek Morris, siya ang presidente ng Hope Channel Incorporated. Sabi niya, as I left the initial session, I sensed that the Lord was inviting me to embark on spiritual pilgrimage that would change my life. When I arrived home, I read the article by Connolly, a Jesuit priest, that Barry had given me. The opening statement seems to be a prophetic word about a spiritual journey that lay ahead. Ang sabi niya, no, ako ay umuwi galing doon sa pagpupulong nila, binasa ko agad yung aklat na binigay sa akin, sulat ng isang Jesuit at ako'y niliwanagan. Alam niyo po ba ang spiritual formation? Ilan sa pastor natin ang nagko-practice niyan? And that is spiritualism. Gawa ng kaaway. Subalit sa kanya, ang sabi niya, it is a spiritual pilgrimage para sa akin. Isang bagong paglalakbay. Nakakalungkot mga kapatid. Ano ang sabi ng Salmos 94? Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by the law? They gather themselves together against the soul of the righteous and condemn the innocent blood. Sabi ng Panginoon, sulit ni Haring David, ang luklukan ba ng kasalanan ay kailangan makipagsalamuha sa inyo na binabaliwala nila ang kautusan? Sila ay nag-iisip ng masama para sa inyo. Itong mga taong to na ating kinakaibigan, hindi natin alam. Sabi dito, they gather themselves together against the soul of the righteous. Itong mga tao, pero nagkipagsalamuha tayo. Sa pagtatapos ng celebration ng 500-year anniversary ng Protestantism, the Pope's ambassador calls on Protestants to move beyond division. Adventists, Catholics, Evangelicals, Muslims, Orthodox, and Pentecostal stand together. Ano sabi dyan? Nanawagan ang Santo Papa sa mga protestante na alisin na ang pagkabahagi at nakihalubilo ang Seventh-day Adventist. Nakita niyo po yung may bilog na pula? Kilala niyo naman siguro kung sino yan. Kasama niya ang mga Katoliko, Evangelicals, Muslims, Orthodox, Pentecostals upang magkaisa at mawala ang pagkabahagi. They are the Acans, maybe the enemies of the church. Nawawala na ang pagkakaiba natin, mga kapatid. Nawawala na ang distinction natin sa sanlibutan. Maging sa pananamit. Ito po ay Jesuits. Ang sa gitna
Yan po ay si Arturo C. Sosa, ang bagong Father General ng Jesuit Order. Yan po ang pinakamakapangyarihang tao sa lupa ngayon. Si Santo Papa, front lang yan. Ito si Arturo Sosa, siya ang tinatawag na Black Pope. He is behind the Pope. He is the Father General of the Jesuit Order. Sila ang mga successor ni Ignatius Loyola at siya ngayon ang pang-31st Father General ng Jesuit Order. Mas mataas pa siya kay Santo Papa, Pope Francis. Pero hindi siya nagpapakilala. He is the man behind the scene. Siya ang nag-order sa Santo Papa kung ano ang gagawin. Kung kaya nga, alam niyo po ba, nasa kasaysayan ng Santo Papa, pinapalitan lang ang Santo Papa kapag namamatay. Subalit si Ratzinger, si Pope Benedict, hindi pa siya patay, pinalitan na siya. Bakit? Sapagkat hindi niya ginagawa ang tungkulin niya bilang Santo Papa. Kung kaya pinalitan siya ng isang tao na may kakayahang gawin ito, na si Pope ay si Pope Francis or si Bergoglio in the first Jesuit Pope. Mga kapatid. Yan ang mga pananamit nila. Subalit, hindi ko alam bakit. Yan po ay isang Adventist. Si Friedhelm Klingeberg, a Seventh-day Adventist pastor. He preaches in Seventh-day Adventist churches, dressed as a Roman Catholic priest. Yan po. Minsan, lumalabas siya sa Hope Channel o 3ABN, nagpipreach. Pero ang damit niya, may puti din siya sa liig. Hindi ko alam kung bakit. O kailangan ba natin gayahin? Bilang Seventh-day Adventist, kailangan ba natin gayahin yung pananamit ng mga Jesuits, mga kaaway ng Diyos? At sabihin na, wala namang masama doon? Hindi ko alam. Ito ay hindi paninira. Hindi ko alam ang kanilang mga prinsipyo. Marahil, may purpose sila. Hindi ko alam. Dahil sa Pilipinas, mayroon din. Si Pastor J. Fajardo, nasa mamsi siguro yan. Tingnan niya po ang damit niya. Hindi ko alam ang purpose niya, bakit nagdamit siya na katulad ng sa Jesuit priest. Ang sabi ni Ellen White, I was told that men will employ every policy to make less prominent the difference between the faith of Seventh-day Adventists and those who observe the first day of the week. In this controversy, the whole world will engage, and the time is short. This is no time to hold down our colors. Sabi niya sa akin na maraming mga tao ngayon na i-employ ang mga pulisiya at aalisin ang pagkakaiba na mga nangingilin ng Sabat at nangingilin ng unang araw ng Sanlinggo. Maging sa pananamit. Because those Jesuits, they observe the first day of the week, and these Seventh-day Adventist pastors, they observe the seventh day of the week. But there is no difference in their dresses. Mga katrib, mga kaibigan. Sabi niya, wala nang panahon ngayon para ipakita ang ating kulay. Ang sabi ng Great Controversy, but there is no union between the Prince of Light and Prince of Darkness. And there can be no union between their followers. When Christians consented to unite with those who were but half converted from paganism, they entered upon a path which led farther and farther from the truth. Kapag, ang sabi ni Miss White, kapag tayo ay nakipag-isa sa kanila na hindi konbertido at sila ay konbertido kalahati sa paganismo, ang sabi diyan, tayo ay pumapasok sa daan na kung saan dadalhin tayo ng palayo sa katotohanan. Sino pa ang taong yan? Ang katabi ni Ted Wilson, ang former Secretary General ng United Nations. Ayon sa balita, 1990, nang magkaroon ng ministerial forum sa General Conference. At ang sabi ng ating presidente, noon, bawal na i-preach ang three angels message. Bawal na sa ating mga pastor ang magsalita tungkol sa three angels message. Kaya, ang makakarinig natin hanggang ngayon, love of God. Subalit, yung mga independent ministry, sapagkat hindi man sila sumasahod sa General Conference, patuloy sila sa
pag-preach ng three angels message sapagkat yun ang huling babala sa sangkatauhan. Nakarating sa kaalaman ng Santo Papa. Kaya ayon sa balita, isinugo niya itong Secretary General ng United Nations para sa kausapin si Ted Wilson sa panahon niya na patigilin sa pag-preach ng three angels message pati ang mga independent ministry. Yan, President ng ADRA. Ang sabi niya, the G20 Interfaith Forum won't succeed in bringing a moral voice in politics until it's on radar of secular politicians. Building a stronger partnership with politicians is one way to gain confidence, but so is banding together and finding strength in numbers. We must use our collective voice and the moral compass to the world, said Jonathan Duffy, President of the Adventist Development and Relief Association. Alam niyo po ba na ang ADRA ay organisasyon natin, pero ang funding ay galing sa mga politiko ng sanlibutan? Kaya ang sabi niya, dapat strength in number. Makipagsanggaw tayo sa mga politiko. Sabi niya. Kaya, alam niyo po ba na ang ADRA kapag namibigay ng relief, hindi pwedeng ipanalangin, bawa nabagyuhan, nagbigay ng bigas at kumot, hindi pwedeng ipanalangin dahil bawal yon sa protocol nila sapagkat ang kanilang pundo ay galing sa gobyerno. So yun ba ay pagpapakita ng ating kulay o ministry natin? Hindi. Nagpapagamit lang tayo sa gobyerno. Ang sabi niya, believers understand each other and have much in common across different religions. We can learn to live peacefully with our differences. No? Dapat hanapin natin ang ating pagkakaparihas. Subalit anong sabi mga kapatid? Dito, when the churches of our land, uniting upon such point of faith as are held by them in common, shall influence the state to enforce their decrees and sustain their institution, then will Protestant America have formed an image of a Roman hierarchy. Then the true church will be assailed by persecution as were God's ancient people. Anong sabi ni Ms. White? Kapag nangyari na nakita nito mga Protestant churches ang kanilang pagkakaparihas at sila'y nagkaisa, then the United States will form the image of the beast, which is the Sunday law. At ang sabi dyan, it will assail persecution sa bayan ng Diyos. Tapos tayo, makikihanap tayo ng pagkakaparehas natin? Ano ang ginagawa natin mga kapatid? Ano ang ginagawa natin? Ito ba ay hindi apostasiya? Sa hanay natin? Subalit, huwag tayo mag-alala sapagkat the Lord has a church. The Lord has a church. Marahil, nakikita natin ito. But let us remember that the church is composed of 5 foolish virgins and 5 wise. The wheat and the tares. The sheep and the goat. At pagdating mga kapatid ng testing truths, these people who are the nominal Adventists, who are the tares, who are the foolish virgins, will come out, will be sifted out, and only the wheat, only the 5 wise virgins will remain inside, and the church of Christ will become then the triumphant church. Kaya ngayon mga kapatid, ang paalala ko nga sa inyo, let us take sides. Saan ba tayo? Sa ating pamunuan marahil? Sapagkat sila ang leader natin? O sa Diyos tayo? Saan ba tayo? Sa pulisiya ng sanlibutan? O sa pulisiya ng Panginoon? Saan ba tayo? Sabi ni John Paulen, professor ng Andrews University, that the anti-Catholic stance in some Adventist evangelism is not and repeated not twice part of the 28 fundamental belief of the Adventist denomination. It does not represent the core of Adventist faith. Ano po? Yung pagiging kontra natin sa Katoliko ay hindi bahagi ng ating pananampalataya at hindi kumakatawan sa pananampalataya ng Adventista. Ibig sabihin, maliwanag na tayo mga Adventista, hindi tayo kontra sa Romano-Katoliko. Kaibigan natin sila. Yan po ba ang ating paniniwala?
Kaya ang sabi ko, mga kapatid, there are enemies inside our church. There are Judas. There are Acans na dapat munang maalis. This occurs in our midst. Kailangan munang maalis sapagkat kung hindi, the Lord will not be with us for us to stand against our enemies. Ang sabi diyan, to secure peace and unity, they were ready to make any concession consistent with fidelity to God, but they felt that even peace would be too dearly purchased at the sacrifice of principle. If unity could be secured only by the compromise of truth and righteousness, then let there be difference and even war. Will would it be for the church and the world if the principle that actuated those steadfast souls will revive in the heart of God's professed people? Ano po mga kaibigan, mga kapatid na sabi dyan? Kung kailangan makipag-away tayo, makipaggera, para lang tayo manindigan, at ipag-compromise ang katotohanan, gawin natin mga kapatid. Kung kinakailangan magbuwis tayo ng buhay para manindigan tayo sa katotohanan, ipaglaban natin, mga kapatid. That's why we are called the Protestant. Because we protest against the strong teaching of the church. Nasaan na ngayon ang mga protestante? Mga kaibigan, ito ay hindi pagsira sa ating organisasyon, sa ating institusyon, kundi pagpapakita lamang mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay nasa huling kapanahunan na. May pagtalikod sa hanay natin. At dapat nating makita at babalaan sapagkat marami pa ang kanilang iimpluwensyahan kung hindi natin alam. Kaya ang sabi kanina, dapat makita natin ang tabak at babalaan natin ang lalaki at mga babae sa bayan ng Diyos upang mabago nila ang kanilang lakad kung alam nila ang katotohanan. Ito lamang isang kaparaanan ng paghahayag ng katotohanan upang marami sa atin ang hindi madayaan. Bagkus, makapagbago tayo ng direksyon natin, direksyon papunta sa Panginoon, maiwasan natin ang panganib na ito, ang kapahamakan na ito, kung alam natin ang katotohanan. Kaya sa pagkakataon ito, mga kaibigan, mga kapatid, ito po isang panawagan sa atin. Pagtingin sa katotohanan, pagtingin sa salita ng Diyos, upang tayo ay patuloy na lumakad sa daan ng kaligtasan. Ama naming banal, marami pong salamat muli na minsan pang pinamalas nyo sa amin muli ang inyong pagliligtas, ang inyong paggabay, ang inyong panguna upang ihayag sa amin, buksan ang mga katotohanan ito sa mga nangyayari sa aming paligid, sa loob ng inyong bayan, upang kami po ay mababalaan at makapagbago ng kurso namin, upang makaiwas kami sa panganib kung alam namin ang katotohanan. Maraming salamat po at tulungan kami na tumayo sa side nyo, Panginoon, anuman ang mangyari. Sa katotohanan, anuman ang mangyari. Upang kami masumpungan at tatapat sa inyo hanggang sa huling panahon. Maraming salamat po sa pag-ibig, pagpapala at biyaya. Maraming salamat sa pagdasama nyo sa amin sa oras na ito. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Sa muli po, maraming salamat sa iyong pagtutok. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pasalamatan natin muli ang ating kasama sa technical side, si Brother Jared. At sana po patuloy kayong tumutok sa ating pag-aaral dahil marami pa tayong pag-aaral sa mga bagay na ito na magbubukas ng ating mga mata sa pananampalataya, gagabay sa atin sa katotohanan upang tayo ay patuloy na lumakad sa daan ng kaligtasan. Ang pagpapala nawa ng langit ang sumaatin.